Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City na hindi maapektuhan ng pagpapasabog sa isang resto bar doon ang ekonomiya ng lungsod. Mas hinigpitan na rin daw nila ang seguridad lalo't malapit na ang kanilang Cagayan Festival. Makibalita tayo live kay Jackie Cabatuan ng GMA Northern Mindanao. Jackie? Maki, plano ng Cagayan de Oro City Police Office na mag-deploy ng mas maraming tauhan para sa darating na Cagayan Festival. Kasunod ito ng pambobomba sa isang restaurant sa lungsod. Sa Agosto na ang Cagayan Festival ng Cagayan de Oro City, inaasahang dadagsain ito ng mga turista. Kaya pinaplansya na ang ipapatupad na seguridad. Ito'y para maiwasang maulit ang insidente ng pambobomba noong Biyernes. Kabilang sa mga i-deploy sa lungsod ang mga hindi naka-uniforming pulis. Samantala, dinala na sa kanyang hometown sa Sugbungkugon, Misamis Oriental ang labi ng nasawing provincial board member na si Roldan Lagbas. Nanawagan na ang kanyang pamilya kay Pangulong Aquino para sa agarang pagresolba sa kaso. Sa kabila naman ng nangyaring pagpapasabog, umaasa raw ang lokal na pamahalaan na hindi maaapektuhan ang ekonomiya ng lungsod. Sa huling pag-aaral pa naman ng National Competitive Council, nanguna ang Cagayan de Oro sa mga most competitive city sa buong bansa noong 2012. Of course, I am happy with that, no? And certainly Cagayan de Oro has many potentials, great potentials, and it can even achieve more. Being really and truly competitive, still a long way to go, and you have to address many other issues as well. Maki, mahigpit din ang seguridad na ipinapatupad para naman sa voters registration na kasalukuyang ginagawa sa lungsod. Marami pa rin ang nakapila sa office ng COMELEC pero so far, payapa naman ang sitwasyon. Mula dito sa Cagayan de Oro City, Jackie Cabatuan, Nagbabalita, Pilipinas.